Good morning and welcome muli sa Ask Aya kung saan ating sasagutin ang mga katanungang pinadala nyo sa aming Twitter at Facebook pages. Now, unang-una meron nagtatanong dito, sabi niya, Aya, gusto kong mag-invest sa stock market pero wala akong oras mag-monitor araw-araw. What can I do? Kung tulad ng nakita nyo kanina, dalawa pwede mong gawin. Pwede mong gawin yung EIP program na sinasuggest ng citiseconline.com kung saan once a month ka lang nag-i-invest sa stock, pwede na at hindi mo kailangang bantayan araw-araw. Or, pwede mo ring gawin through mutual funds. Buy an equity fund at meron kang binabayarang magbabantay at magtre-trade ng pera mo sa stock market. Aya, where can we find a list of companies that sell mutual funds? The easiest place to go would be at www.pifa.com.ph. This is a list of all the mutual funds that, well, hindi naman all, pero a lot of mutual funds that operate here in the Philippines, and not only does it give you yung names and companies, it also gives you yung performance nila. So makikita mo sino ba talaga yung magaling, tapos sino yung medyo naiiwan ng iba. Aya, how did you become a stockbroker? Where did you study? Well, I graduated from Ateneo a long time ago. Wag niyo na tanungin kung kailan. Pero as to how you become a stockbroker, ang process naman niyan talaga pupunta ka muna sa SEC tsaka PSE. Meron silang seminar at exam na kailangang ipasa mo. At pag pumasa na, kailangang may company like citiseconline.com or another broker na dapat mag-i-sponsor sa'yo para maging stockbroker ka. Kasi kung walang company na mag-i-sponsor sa'yo, kahit pumasa ka ng test, yung parang tinatawag ng parang licensing exam, hindi ka pa rin mabibigyan ng lisensya. Kasi kailangan may stockbroker company na mag-sponsor sa'yo. Hi Aya, bumabagsak ang halaga ng dollar. Dapat ko na bang ipalit ang lahat ng dollars ko to pesos? Medyo mahirap sagutin ito sa ngayon kasi una-una hindi ko alam kung bakit ka ba bumili ng dollars in the first place. Yung mga tanong na ganito, medyo it's like asking a doctor, sasabihin mo sa doctor na, Doc, may sakit ako, anong gamot ang iinumin ko, without telling the doctor ano ba talaga yung nararamdaman mo. I mean, just because the dollar is falling now, baka naman hindi ibig sabihin na kailangan mo na ibenta yung dollar. So, maybe if you can give me a better idea of ano yung situation mo, maybe I can give you a better answer, but medyo magiging irresponsible ako kung magbibigay lang ako ng sagot sa katanungan ganito ng kulang pang impormasyon. Nasa Dubai ako, pwede rin ba akong mag-trade sa stock market mula dito? Yes, you can definitely still trade the stock market. You can do it online, again through citiseconline.com, or kung gusto mong may nakakausap, pwede ka rin pa rin talagang tumawag dun sa mga traditional brokers. Of course, pag tumatawag ka ng ganon, medyo mahal yung magiging long distance mo. Pero, pwede sa kung pwede. Siyempre din, pag tatawag ka sa traditional broker, medyo alanganin yung oras natin. Kasi, siyempre, yung trading dito sa Pilipinas, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lang. So, dapat i-adjust mo din yung oras mo kung gusto mo talagang mag-trade doon. Next question here, what's the current inflation rate in the country? That's around 5%. Medyo umakyat yan some months, bumababa some months, pero sabihin na at this point in time, medyo mga 5% yung inflation rate ng ating bansa. I guess if you've been watching the show, you know na very important yung inflation rate kasi dapat pag nag-i-invest tayo, yung inflation rate dapat tinatalo yun ng investments natin kasi pag hindi, ibig sabihin yan, kukulangin lang yung kita natin and in the future, hindi natin mabibili yung same amount of goods and services na mabibili natin today. Is it better to invest in the stock market or just put up my own business? Well, this is a very common question and madalas marami nagtatanong sa akin ito. Ang unang-unang sagot saan ka ba masaya? A business is good. I mean, having your own business is good. Lalo na kung yun yung passion mo, especially if you're good at it. But if you're just looking to make more money and not really to make a business out of your passion, tignan mo na lang talaga. Saan ka ba pwedeng mas malaki kumita? Do you have the time and skill to operate or to trade the stock market versus do you have the time and skill to run the business that you're thinking? So hanggang dito na muna tayo. Kung meron pa kayong mga tanong sa kanumang bagay, pwede nyo ulit itong ipadala sa aming Twitter o Facebook pages. So until next week, this has been Aya Laraya. Safe investing everyone. Sa susunod na linggo, titignan at pag-uusapan naman natin ang isang produkto at industriya na medyo may kontrobersyal na reputasyon. Maraming mga taong may gusto sa produktong ito at marami rin namang galit na galit dito at lalo na sa mga taong nagbebenta nito. Kung ano man yan, tutok na lamang next week sa Pesos and Cents. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa amin ngayong umaga. Naway nabigyan namin kayo ng ideas and tips on how to invest sa mutual funds. Risky man nga siya, masasabi namang it's a risk worth taking.
Pero kung kayo po ay may mga tanong tungkol sa mutual funds o anumang bagay na pinag-usapan natin today o nung nakaraang linggo, padala nyo lang sa aming Twitter o Facebook pages. Pwede kayong dumalo sa aking seminar tuwing Huwebes ng hapon, alas 2, sa CitySec Online Office sa Ortigas. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po si Ayla Raya at ito pa rin ang inyong gabay sa paglago ng inyong buhay pinansyal, ang Pesos and Cents.